Guys, meron naman bagong dumating dito na motor sa Mitsubishi Tago. Walang iba kundi itong Europeak 110. So, this one guys is yung upgraded version na ng Europeak 110. So, in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features, at syempre yung updated price niya ngayong buwan. So, without further ado, let's start this video. So guys, eto na nga yung 2025 model na Europeak 110. So mahalin tulad nyo siya guys kay RSX 110. Mas upgraded na pala to ngayon guys kumpara doon sa old version. Kasi doon sa old, naka-bulb type yung kanyang headlight, turn signal light is naka-bulb type. Pero this one guys, kita nyo naman, napakaangas ng kanyang LED light, no? Maging yung sa turn signal light. So, before muna natin ikutan to guys, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this motorcycle is powered by 107cc to be exact, 4-stroke single cylinder. At this one guys is naka-carb type. And meron siyang compression ratio na 9.7:1. And this one guys ay merong 4-speed auto clutch transmission. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity guys, meron tong fuel tank capacity na 4 liters at ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang average fuel consumption. Kahit lady rider guys, madali lang tong i-maneuver dahil napakagaan lang ng timbang nito na may 83 kg. So ito yung underbone type motorcycle ni Euro or ni Mitsubishi. So yung kulay na available dito guys is matte green or matte petrol green. So this one guys is may lakas na 4.8 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 6.8 Newton meter at 6,000 RPM. So, ayan, ito yung kanyang itsura guys sa side. O, diba? Napakaangas ng looks, sporty yung design, and at the same time, yung nagko talaga ng attention ko guys, yung combination ng matte black at ng petrol green. Para siyang matte petrol green na sa personal. So, yung red naman niya guys, ito yung red niya, no? Pero sa dalawa, mas gusto ko yung petrol green syempre. Kasi bibihira lang yung ganito klase ng kulay ng motor dito sa daan sa Pilipinas. So, ayan guys, napakaangas ng look. Sharp yung kanyang headlight dito sa kanyang body. Napakaangas din ng kanyang paint job. Ayan, tapos yung kanyang decals na PIC 110, which is yung kanyang displacement. Yung brand niya na Euro Motor. Suspension na ginamit guys is typical telescopic fork suspension. Tapos naka-drum brake yung braking system. Tire size dito sa front guys is 2.25 by 17 and this one is tube type. So mayroon pa siyang interior guys. Pag ma-flat to, ayan, kailangan nyo magpalit ng interior or di naman kaya magpa-vulcanizing. Unlike doon sa tubeless na kahit maiwan yung pako guys, hindi basta-basta magpa-flat. Ayan. Subuko na yung tubeless guys kasi yung motor natin is tubeless. Napako yun once, hindi ko tinanggal yung pako. Till now, still in good running condition. Okay pa naman yung tire ko, no? Ayan, tapos pagdating sa kanyang makina guys, siya po ay carb type pa rin. Ayan, pero napaka fuel efficient po nitong si PIC 110. So sa side profile, balik tayo. Ayan, ito yung itsura niya. So ito yung side profile guys. Dito tayo sa dashboard. Dashboard guys, nag-complement din yung kulay ng dashboard doon sa kanyang itsura, no, na petrol green. So, analog, information meron dito, neutral, speedometer, odometer, fuel gauge, ayan, high beam, low beam, turn signal indicator. So, nandito naman lahat ng information na kakailanganin mo sa isang motor. Tapos, nandito yung kanyang high beam, low beam, ayan, yung kanyang horn, choke, turn signal light, off, at itong kanyang patayan ng ilaw, ayan. Tapos yung electric start. So, yung nagustuhan ko dito guys, isa sa selling point na itong si PIC 110, meron siyang kickstart na kung saan pag naubusan ka ng baterya, may pag-asa pang mapapaandar mo tong motor na to. Tapos, ang kinaganda dito guys, generous na din yung kanyang seat cushion, naka-rough na din yung texture. So, kahit anong klaseng pantalon yung susutin nyo, silk ba, hindi na po dulasin. Ayan. Tapos, isa pa guys, meron siyang front pocket, meron siyang ayan, USB charging port. So if I were you, ayan, bumili ka ng cellphone holder na mailagay dito para magamit niyo yung Waze or Google Map ninyo, no? Or else dito niyo ilagay yung phone niyo, pero hindi ko sinasuggest kasi medyo shallow siya. Tsaka medyo ano siya guys, makitid yung kanyang bulsa dito. So isa lang, tas ito yung kanyang susian. Yan, so check natin yung under seat.
So sa under seat, wala kang mailalagay dito guys. Hindi kong maglagay dito ng papers ng motor. Pamunas, yun lang. Ayan. So, hindi siya friendly kung halimbawa meron kayong mga belongings na gusto ilagay. Pero kung gusto niyo naman mag-upgrade kayo ng top box, as long as meron kayong bracket for PIC 110. Ayan, pwede naman ilagay dito. Tapos ito yung fuel tank niya na 4 liters, no? Tapos yan, ganyan lang. Kasimple yung kanyang under seat. Next, dito tayo sa baba. So, nandito yung kanyang brake pedal, foot peg ng driver, of course, kickstart. Ang kinaganda sa kickstart niya, guys, is meron siyang rubber, no? So, pag halimbawa bumalik, yung kickstart sa paa nyo, hindi masyado masakit. So, ito yung rason kung bakit naka-rubberize ang isang kickstart. Para hindi masyado masakit pag tumama sa paa nyo. Kasi, na-try nyo na ba yung nag-kickstart kayo ng motor nyo, tapos bumalik sa inyo ito? Well, ako, guys, kasi na-try ko na and sobrang sakit. So, for me, goods na meron ganito. And at the same time, sa paka ng angkas naman, naka-rubberize din. Pwede mo naman palitan niya ng alloy kung gusto mo. Pero if I were you, habang bago pa, wag muna, no? Saka na lang pag napudpud na siguro or nasira na. So, sa tambucho, napaka-stylish din ang tambucho niya, guys. Naka-chrome yung kanyang heat guard. Pero yung mismo tambucho, guys, naka-matte lock. Ayan, matte lock. Sa suspension, guys, dual shock absorber. So, makakaasa kang napaganda ng play ng suspension na to. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa motor na merong dual shock. Merong iba dyan na single shock, kaya gusto niya upgrade sa dual shock kasi nga iba talaga yung play ng dual shock kumpara doon sa single shock, no? Na suspension na absorber. So, sa likod, tube type pa rin this one, guys. And sa gulong naman, 2.50 by 17. Drum brake pa rin yung ginamit. Ayan. Tapos, ito din yung isa sa pinagmamalaki ngayon ni Euro pagdating sa kay PIC 110 na 2025 model, guys. Ayan, kita nyo naman, no? LED na siya. O, diba? Angas. Turn signal LED na din. Tapos naka full assembly na din siya, guys. So, meaning, pag halimbawa sasampa OBR mo ikaw, hindi na siya mangangamba na baka may matamaan yung paa niya pag sasampa dito. Kasi nga full assembly na siya. Ang down side kasi, pag halimbawa naka-separate yung turn signal, pwede matamaan ng legs mo or legs na angkas mo yung turn signal, tendency baka mabali. Kung manipis talaga yung turn signal. Kasi yung sa akin kay Click, guys, since yung turn signal naman nun is talagang nakahiwalay, tapos hindi naman siya ganun kanipis, pero para mas safe, nilagyan ko siya ng bracket pang-protekta sa aking turn signal light. So, mas advantage talaga pag naka-full assembly. At the same time, mas maangas para sa akin. Sharp yung kanyang taillight, guys, kaya, ayan. Tapos dito naman, ito yung kanyang design sa bandang gilid. Meron na ding chain cover. Maganda din yung chain cover, guys, naka-matte. Tapos yung apaka na angkas, yung cambia na 4-speed auto clutch. And ito po yung kanyang gear. Ayan. Ayan yung kanyang gear, guys. 4 gear. So, this one, guys, kung may questions kayo, just comment down below. No? So, ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang presyo, no? Ever, guys, interested kayo dito kay EuroPic 110? Dito sa Mitsubishi Tagum, guys, meron tong updated price na. Spot cash is 42,900. Down payment is wala. So, naka-promo siya, guys. Straight monthly tayo. Depende lang sa inyo kung alin yung gusto nyong monthly. It's either mag 6 months ba kayo or sa 3 years. Pero kung sa 3 years, guys, 2,313. Tapos mayroon siyang rebate sa 300, ililess mo yon. So, mas bababa pa yung presyo. So, kung interested kayo nito, guys, ito ay available sa Mitsubishi Tagum sa may palengke. Full address, ayan, nasa screen. Maging sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So, ayun na guys, natapos na nga natin ikutan tong si EuroPic 110. Ano yung masasabi nyo sa upgrade dito sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian nito kung bakit ito yung consider yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!